Sa puntong ito, balikan natin si Ginoong Benigno Valles tungkol sa paghahanda na sinasagawa ng NLEX at SC Tex para sa nalalapit na undas. Magandang umaga po, sir. Ay, magandang umaga rin, Sarah. Okay, sir. Sa susunod na linggo na po ang undas, kailan po ba karaniwang bumibigat ang daloy ng trapiko sa SC Tex at NLEX? Kapag panahon Nung ito? mga nakaraang undas namin, bumibigat ng 31 hanggang madaling araw ng November 1. Tapos yung pabalik, usually yun yung Sunday. This year, yung petsa ng November 3 and 4, yung inaasahan namin pagbigat. Kasi long weekend, ano, sir? O long weekend, siya. At saang bahagi po usually ng SC Tex at NLEX yung karaniwang apektado ng traffic kapag undas po? Dito sa may pagpasok mo sa Balintawak at Mindanao Avenue, may queuing pero hindi na masyado dyan, mabilis na lang. Pero pagdating sa may Dao, usually doon kami nagkakaroon ng queuing. At saka dito pabalik naman sa may Mabalacat, no? Yung sa November 3 and 4. At dahil po dito, magdadagdag po kayo, I suppose, ng mga tauhan? Oo. Normally, kinakancel namin yung mga leads sa mga tao namin para inaabaan yung service hours nila para makapagbigay kami ng service doon sa inaasahan namin pagdami ng mga sasakyan sa daan. Kahapon po, sir, umuwi ako sa aming probinsya at napadaan din po ako dyan sa bahaging iyan. Napansin ko po may isinasagawa pong pavement heavy maintenance program ngayon sa ilang bahagi ng NLEX. Ano po ang plano natin dito? Baka makaapekto po ito sa trapiko pagdating ng undas. Ang pangako sa amin ng engineering, lahat ng lane magagamit ngayong undas. So bubuksan namin lahat. Bubuksan ninyo. Iyahabol sila bago mag-undas. Oo, kasi may ilang lanes po doon sa NLEX na one lane lang yung nadadaanan. Doon nagkakaroon ng traffic kahapon Oo, nasa schedule namin yun, nabuksan yan bago mag-undas. Wala na munang road repair, except safety repairs doon sa mga side na lang. Tapos I understand, sir, meron po kayong isang programa, magkakaroon daw po kayo ng prepaid toll cards para sa mga class 1 na sasakyan. Ano pong, paki-explica po kung bakit po magkakaroon ng ganitong ito programa. yung cards na kung tawagin Lakbay Norte. Dahil nga sa perennial queuing sa mga toll plaza, itong card na to, pwede mo nang bayaran in advance yung toll mo through this card. Papakita mo na lang siya sa Dao, sa Mabalacat, saka kung ikay papunta ng North sa Tarlac o kaya papunta ng Subic. May mga dedicated lanes para doon kaya magiging mabilis yung pagdaan. Ganon din So sa parang pabalik. easy tag, parang yung easy tag, sir. Badge siya, badge. Magnetic card siya. Available siya sa mga Shell gas station, sa mga customer service ng NLEX, saka sa mga easy trip booths sa mga gasolinahan within NLEX. So meron pong isang lane na nakadevote para dito sa prepaid toll cards. At doon ka lang dadaan para tuloy-tuloy. Na naka-devote, lalo na sa Balintawak at saka sa Bukawi, pabalik. Several lanes yun. May mga tatak yun, may mga markings yun na nagsasabing doon pwedeng dumaan yung may mga holders ng card. So ito yung magandang gawin ng ating mga kababayan ngayong pauwi sila para sa undas. Bumili na ng prepaid toll card para mas mabilis ang biyahe. Hindi na titigil dun sa toll plaza. Mabilis talaga ang biyahe. So. Bukod po dito sa mga prepaid toll cards, may iba pa po bang ginagawa ang inyong kumpanya para po maging maayos at ligtas ang daloy ng trapiko dyan sa NLEX at SC Tex sa darating na undas? Oo, ngayon nga, papunta ako sa press conference kasi ilo-launch din namin yung aming bagong travel time advisory. Lalabas siya sa website ng NLEX. Ito, pagka in-access mo through smartphone or yung mga iPhone, makikita mo na kaagad kung anong status ng traffic sa NLEX. Kaya mapaplano mo yung biyahe mo ngayong punta. So, live ito, automated, fully automated. Any given time, 24/7, malalaman mo na yung traffic sa NLEX. At least, mas maganda yan. Mapaplano mo talaga yung biyahe mo at hindi ka maaabala. Okay. Hindi ka sasabay sa buhos sa mga sasakyan pag bibiyahe ka na. Okay. Maraming salamat po, Ginoong Benigno Valles ng Tollways Management Corporation.